Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay bibigyan kita ng idea kung paano nga ba kumita online. Ikaw ba ay isang madiskarteng kabataan? Or ikaw ay isang madiskarteng nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang? So, ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng idea na pwedeng nyong maging source of income. So, ito po ay tungkol sa printing business. Yes, printing business dahil malaki po talaga ang kitaan pagdating po sa ganitong klase ng business. So, kahit nasa bahay ka lang, ay talagang kikita ka. Lalong-lalo na ngayon na malapit na ang pasukan or ang iba ay nag-i-start na ng pasukan. At meron din naman na iilan na nag-i-start pa lang ng enrollment. So, ngayong araw, ay bibigyan kita ng idea na kung saan pwede kang kumita ng 1,500 to 5,000 pesos a day. Okay. So, ano ba yon, Maria? Iniisip nyo kung paano ka kikita? Okay, panoorin niyo po ito hanggang dulo, no? Pero bago yan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka pwede naman po subscribe ka na at click the notification bell para updated ka sa ating mga video na tulad po nito. Okay, so ngayon guys ay meron akong isang ituturo sa inyo, no? Sa pagdating sa printing business, ay talagang patok ngayon ang paggawa ng mga picture, no? Like 1 by 1, 2 by 2, yan. Yun yung kadalasan na hinahanap ngayon ng mga student natin, lalo na sa college, no? Or kaya high school. Pero mostly, ang mga nagiging customer ko po ay mga college student dahil sila po yung madalas na gumagamit ng 1 by 1 or 2 by 2 during enrollment. Yes, paano ba kikita sa paggawa ng mga 1 by 1 at 2 by 2? Okay po. So, unang yan ay wala kayong printer, okay lang po yon, no? Dahil pwede po kayong gumawa gamit lang yung inyong cellphone. Paano? So, tuturuan ko kayo sa pamamagitan lamang po ng pag-i-install nyo ng Canva. Okay. Ano po ba yung Canva? So, isa po itong application na kung saan pwede po kayong mag-design ng free or kaya pwede naman po kayo design gamit po yung kanilang premium account. But, if gusto niyo yung premium, ay meron po yun na monthly payment. Pero pwede naman po kayo makapag-layout po doon ng libre. So, hindi nyo lang gagamitin yung mga crown. Okay, or yung mga elements na merong crown na nakalagay. Okay, so panoorin niyo po ito. Ganito po yung pagli-layout ng 1 by 1 at 2 by 2. So, ayan. Po, Canva. So, ito po na Canva. Ito po yung inyong i-install, no? So, kapag once na-install nyo na, ako kasi ay na-install ko na siya. So, pwede na natin itong i-click na open. Okay, dito sa open, yan, hintayin lang natin siya hanggang mapunta tayo dito. Dito, ito yung aking account. Ayan. So, for example, yan nga, meron tayong mga 1 by 1 and ito 2 by 2. So, i-click po natin tong plus. Yan. So, gagawa po tayo ng customize. So, ito po. Custom size. And always remember na dapat tayo ng inches. Ka-inches tayo. Ito po, inches, para hindi po kayo mahirapan, no? So, madali lang po siya. Lagay natin 1 by 1. 1 by 1. Yan, create new design. So, yun. Andito na tayo. Ito po yung isang, yan. Ito na po yung page para sa 1 by 1. So, click lang po natin, i-back natin siya.
Ayan. So, dito po sa 1 by 1, ito pong box na to, sukat na po yan or sukat po yan ng isang 1 by 1 picture. So, ang kailangan po natin ay mag-insert tayo ng picture. So, dito po meron yan design, elements, text, gallery, brand, uploads, draw, project, application, and more on. No? So, dito po tayo sa gallery. So, click natin yung gallery. So, pupunta po yan sa ating account. So, dito sa gallery, maghanap tayo ng picture. For example, ito. Ayan. So, picture po yan. Ayan, makikita nyo. Screenshot lang po yan. So, i-cut po natin, crop natin. So, ayan po. So, dito naman po sa picture na to, makikita ninyo na ano pa po yan, yung background. Para ma-remove yung background, no? Ayan, makita ninyo na mayroong background sa likod. So, kailangan po natin ng white background. So, ito. Dito po sa effects, click natin. Then, ito po, remove, ayan, BG remover, no? Background remover po yun. So, click natin yan. So, ayun po, nawala agad yung background natin. So, dito, yan, igigitna lang natin. So, ayan po, meron na tayong 1 by 1 picture. Na? So, if maglalagay naman po kayo ng pangalan, text, yan, lagay natin. Example, add headings. Dito, lagay natin, sabihin natin, Ana. Okay. Okay. For example, surname niya, Beruela, then Ana. So, lalagay po natin siya dito. Ayan. So, kailangan po meron dyan na white, no? Dito tayo pupunta sa elements. Then, dito tayo sa shapes. So, ayan. Shape. Ayan. Move lang natin. Ito dyan. Palitan natin ng kulay. So, ayan, merong color. Lagay natin na white. So, ayan. So, meron na tayong 1 by 1 picture with name. So, ayan. 1 by 1 picture with name na po ito. So, isi-save lang po natin siya. Save. Then, ito po yung pag-download. Ito po na merong arrow. Then, click natin to, download. So, dito po kailangan PNG. So, download natin. Yan. Download. Okay. So, sa naman po ng 2 by 2, balik po tayo dito. Yan. Create design. No? Then, customize ulit. Maglagay tayo inches ulit. Then, 2 by 2. 2 by 2. Create new design. Yan. So, yun. So, syempre, gagawa tayo ng sariling layout. Kaya, ibaback po natin. Itong box na to ay para na to sa 2 by 2. So, kailangan dito po, hanapin po natin yung projects. Itong project. Hanapin natin ito. Diba meron dito? Yan, sa design. Ito, click natin to. Yung ginawa natin kanina. So, ayan na po. Dito na siya. So, hindi ka na mahirapan sa pag-ano ng 2 by 2 dahil ito na po yun. So, ayusin nyo lang. Yan. Pwede nyong lakihan. Ayan.
na. Then, ayan. 2 by 2. Ito po ay sukat na siya for 2 by 2. Okay. Ayan. So, save ulit natin. Dapat po lagi naka-PNG. Then, download. Yan. So, napakadali lang po yung paggawa po ng 1 by 1 and 2 by 2. So, gano'n na nga po guys ang paggawa ng 1 by 1 at 2 by 2 picture. Once na na-download nyo na ang inyong 1 by 1 at saka 2 by 2, pwede na kayong magpunta ng printing shop sa napakamalapit na printing shop sa inyo. Pwede kayo sa kanila makiusap kung pwede sila na lang yung maglagay sa Word, no, sa document para maiayos ang inyong mga picture. So, yung 1 by 1 at 2 by 2, kung ilang pieces, then dadagdag na lang kayo ng payment kung magkano yung babayaran ninyo. So, don't worry dahil hindi pa rin po kayo malulugi dahil kokonti lang po yung charge nun sa pag-edit nila. Unlike naman sa pwede ninyong kitain. So, sabihin natin na for example, sa photo paper ay meron na kayong photo paper na nabili. Ang isang photo paper po ipabibili ninyo ay nagiging amount lang po niyan ay 5 pesos ang isang page. So, 5 pesos at sabihin natin na sa isang document sa pag-iayos ng sa printing shop ay mag-charge kayo ng 15 pesos. So, 20 pesos lang per page. So, sabihin po natin meron kayong 10 na pages para sa 30 student, no? So, 10 pages times 5, 50. So, for example, yung hiningi sa inyong charge sa printing shop ay 100 pesos sa pag-edit. It's okay po. Sabihin natin na total na expenses ninyo is 150 pesos. Sa possible naman nakikitain nyo na sa total amount ay 1,800 less 150. So, meron na po kayong possible na tubo. So, napakalaki po, no? So, 1,500 less 150. So, yun. Yun yung profit niyo yung natitira po, no? So, napakalaki po. So, wag po kayo maginayang na gawin yung ganitong bagay dahil possible na magiging source of income ninyo at mai-enjoy po kayo. If gusto nyong kumita, maraming paraan. If gusto nyo talagang ng pagkakakitaan, pwede kayo mag-isip gamit lamang po ang inyong skills at yung mga possible resources na meron po sa inyong paligid. Yan po, if hindi po pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, hopefully mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa ating mga bagong videos na tulad po nito. So, marami pa po akong gusto sa inyong i-share pagdating sa mga possible na pwede nyo pong pagkakitaan. So, thank you so much for watching my videos. Bye-bye!